kababayan, meron tayong mainit na balita kapapasok lang po. Senate President Alan Peter Cayetano idinitalye ang mga totoong nangyari nga po sa loob ng Senado at kung bakit siya ang itinuturo po nitong si Mau Aplasca. At sinasabi inaprubahan yung pangyayari at yung putukan na nangyari. At eto po ang ombudsman na si Boying Remulla kinumpirma na posible pang tumaas sa 6 months ang suspension po or pagkakasuspende nitong si Mau Aplasca. Aalamin ho natin lahat ng mga detalye. Pero bago ho yan, huwag niyong kakalimutan ho na i-like at i-share ang ating update. So ngayon, marami pong mga pagbabago at mga sitwasyon ang bumabaligtad. Unang-una, eto po no, ngayon po ay nakapinpoint na kung sino ang person of interest sa pagkawala po ni Senator Bato de la Rosa. Doon po sa Senado nung nagkaroon ng putukan, kasama po ni Robin Padilla na tumakas o umalis etong si Bato de la Rosa. So hindi yan nasabi sa ibang mga pahayag at ang talagang naging atensyon ng lahat yung naging putukan at kung sino yung nagsimula. Dahil nga po sa naging interview ni Mel Tiangco dito po kay Mau Aplasca, nadulas siya. Talagang nagtuturo siya ngayon, no? Sinasabi niya, pinayagan daw siya, nagpaalam daw siya kay Senate President, kay Alan Peter Cayetano. And then pinabulaan na naman ito ni Cayetano na lahat sila dyan ay walang kinalaman at damay-damay, no? Buti nga daw po walang nasaktan pero naglabas ng picture kompleto. Ano yun? After po na naging putukan, kalmado kayo, nakapag-picture pa na parang walang nangyari. Well, para sa akin, napaka-imposible naman kapag ganong sitwasyon dapat nandun ka pa sa shocking mode, no? Or dapat medyo natatakot ka pa. Pero sila parang kalmado. Well, sabihin na natin na parang scripted nga yung nangyari. Sunod-sunod naman yung ginawa pong pagbibigay ng pahayag. Nito nga pong si Alan Peter Cayetano, Senate President Alan Peter Cayetano. Nag-live siya ng ilang beses at dito in-explain niya po yung mga nangyari. Na wala po silang pag-uusap o hindi siya kinausap nito nga po si Mau Aplasca. Kaya nga po, eto, ganito ang nangyari. Ang ombudsman po, si Boying Remulla, kumilos po agad. Gumawa po agad ng aksyon. Ano ang aksyon na ginawa niya? Sinuspinde niya ng 6 months at pwedeng pang mas tumaas yan. Depende po sa magiging sitwasyon. Para hindi na po makapenetrate o hindi pa makapagbigay ng ibang impormasyon etong si Mau Aplasca. Yan ho ang ating nakikita. At doon sa ibang mga update, nakita nyo mabuti mga kaibigan ko kung bakit si Robin Padilla ang nagiging person of interest. Dahil siyempre kaibigan niya. Ito nga pong si Bato de la Rosa, no? Talagang tutulungan niya yun. Pero hindi ibig sabihin, kasama niya hanggang ngayon itong si Bato. Yun po ay pagtulong niya bilang kaibigan niyang si Robin. Pero marami pong mga senador ang kasabwat nitong si Bato de la Rosa. So ang tinutukoy nila, isa lamang si Robin lang daw, no? Pero ang hindi alam na lahat, meron pang iba. Kasi kung isa lang hindi mahihirapan yan. Ang dami pong security. At ang dami nagbabantay dito kay Bato. Pero pinatakas lamang. Pero doon sa naging live po ni Senate President Alan Peter Cayetano, tinukoy niya kung papaanong nakatakas si Bato, kung papaano yung nangyaring putukan. Siyempre, nakakuha na ng impormasyon. At yung pagkaka-interview kay Mau Aplasca na siyang itinuturo. So ngayon, pakinggan nating mabuti. Ito yung mga statement na sinabi po nito nga pong si Senate President Alan Peter Cayetano, tinukoy niya. And then pakinggan nyo mabuti, medyo naliliis yung kanyang update dito. Ito, pakinggan nyo. Grace, tuloy-tuloy po ang trabaho. Magandang hapon po sa akin na Facebook family. Kanina po, I expressed sentiments, narrated some facts, made some suggestions. Now, I just want to make an update. Before that, someone told me, battle of narratives ang nangyayari. And may angal po ako doon. Because real lives is not about narratives. It's about the truth. Diba? Kung ang narrative mo, ito mga nagugutom, tulungan natin. Ito yung impeachment, dinidelay, wag natin payagan. Kaya nga po narrative may script. People are really suffering because of the high prices, hindi lang ng diesel, LPG, gas. Yung 7% inflation, yun po ay average, yun po ay isang basket at karamihan dun pagkain. But maraming hindi kasama dun sa indicators na yun ng basket ay sobrang tumataas ang presyo.
Having said that, may kakulangan. Mataas na presyo, meron pang shortage doon po sa fertilizer. May parating pa na Super El Nino, and then eto naman tag-ulan, hindi pa naman naayos yung ating mga flood control. So I'm very, very concerned about the day-to-day life of each and every Filipino. That is why we're trying to put some order in terms of priority. So ulitin ko po hindi po magulo ang Senado. Look at our session since I took my oath. Lahat ng session very orderly, puno ng substance, at sumusunod kami. Yung panggugulo ay nangyayari before or after the session and was beyond our control. Meaning kami ay nagre-react. So kanina nilinaw ko na receive na ng Senado ang articles of impeachment. Ang tungkulin ko po ay sumulat sa House of Representatives. Ginawa po natin kaagad yon. Kahapon pinadala natin, Wednesday night, sa gitna ng kaguluhan, ni-receive at I'd like to thank the Senate staff, Secretariat, na iwan sila. Napakadaming dokumento, papakita ko po sa inyo, pero inisa-isa nila yon na siguradong kumpleto. Bakit po? Hindi nila masacertify sa akin at hindi ko sesend sa House nang hindi ito natatapos. Kinonsulta ko lahat, pati sila. Sabi, sir, huwag na natin tantanan, tapusin na natin ito tonight para bukas mapadala natin. So in the meantime, nang pinadala sa Senado, yung articles of impeachment po ay pinadala na sa lahat ng opisina. Makikita po natin dito ang pangalan ng mga senador, tapos yung receive ng staff nila at saka yung date and time. So 23 senators chose to receive it already. Ang natira na lang po ay office ni Secretary Risa na Senator, anong sabi? Secretary. Sorry, I was on my mind kasi yung Sergeant at Arms at Senate Secretariat, no? Again, salamat sa inyo. But the Secretariat, ipapadala to sa Vice President para sagutin niya. So ito po ang sulat ko po sa lahat ng mga senador na marireceive po nila. For the honorable members of the Senate, I write to inform you of the action taken by this office in connection with the impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte transmitted by the House of Representatives. The Senate received the resolution of the House of Representatives setting forth the said articles of impeachment together with annexes thereto on May 13, 2026. On 13 May 2026. Pursuant to Rule 1 of the Senate Rules of Procedure on Impeachment Trials and consistent with its mandate under Article 11, Section 3 of the Constitution, the Senate has taken proper order of the impeachment and shall immediately proceed to its consideration. This office has accordingly communicated the Senate action to the House of Representatives through a letter addressed to the Speaker of the House of Representatives dated 14 May 2026, which they received on that date. By the way po, nakausap ko rin po si Speaker sa phone noong May 13 at binanggit ko po na we will be replying at natanggap na po. Yes, kasi papunta or nandun na yung taga-House of Representatives. In view of the foregoing, the Senate shall convene as an impeachment court on May 18